Magandang hapon po sa lahat. Ang value ko is story about problem. Yung mga napagdaanan ko dati. And paano ko na-overcome. Pinamagatan ko po itong winning the obstacles in life with knowledge and wisdom. The reality of life is sometimes we fall and sometimes you won't get what you expect. You stand on faith and hold on to God's will while standing. You have to understand that in life, there are always obstacles. And how you climb over those obstacles is what makes you gain afterwards. If you stay close-minded to God, how can you expect Him to remain open-minded to your wants and desires? Sometimes, it's important to sit and wait instead of continuing to run a brick wall in the hopes it will fall down. Sometimes, God hasn't called you to run into it. He may call you to climb it, build a door, and sometimes, He will call you to walk away. Last 2001 po, my family has gone through a very difficult trial because this year, my mother was diagnosed with acute leukemia. So dito po, hindi po talaga nilitest ni God yung faith ng each member of the family. Because I am raised in a family of a devoted Catholic. So in my youth also, I served in a parish, in Our Lady of Lourdes Parish. Nagsaserve po ako sa church na to. And dito po nasasabi, dito ko po yung bigay po ni God yung time na yun na yung na-diagnose po yung mama ko ng acute leukemia. Sabi ko po sa sarili ko, ibibigay ni God yung hihilingin ko na isihil niya yung mama ko. So, during my service in Our Lady of Lourdes Parish, meron pa akong tinatawag na invisible mentor. Kasi, invisible po yung tawag ko sa kanya. Kasi Miss Jimenez, my secondary teacher, is a Christian. So, sa kanya po ako humihingi ng advice every time na may mission ako. Kasi hindi ko po maiintindihan every time po na nagmonobena kami sa church ng Catholic. Hindi ko maintindihan kung bakit repeated yung mantra na Hail Mary, mag-o-offer ng 5 Hail Mary, Our Father in Heaven. Bakit hindi na lang po natin sabihin sa Kanya kung ano yung gusto natin? Bakit hindi natin i-direct? So, ang ginawa ko po, is doon ako kay Miss Jimenez kumukuha ng advice. Nagpapapray po ako sa Kanya every time na may mission akong dapat na every time na mag-outdoor ako, na may mission ako sa Our Lady of Lourdes, sa kanya po pinagpapipray. So, nung time po na na-diagnose yung mama ko ng leukemia, naalala ko si Miss Jimenez kasi I was in Singapore then. Doon po tinawagan ko si Miss Jimenez, sabi ko po sa kanya, Miss, my mother is very, very sick. So, pwede mo po ba akong tulungan to pray for her? Sabi ko. And then, Miss Jimenez said na, alalahanin mo yung tinuro ko sa iyo dati. When you pray, you have to listen to the Holy Spirit very intensely. Kasi alam mo, kung magpipray po tayo, kailangan po natin pakinggan ng mabuti na ang Holy Spirit kung ano yung sinasabi niya sa atin. Sometimes po, binibigay po niya sa atin yung dapat na ibigay niya sa atin in like a puzzle way. Every time na ibubuo natin yung puzzle, meron po yung steps at meron po siyang pinapaalala. Yun po ang dapat natin tandaan kasi minsan may mga warnings na darating na hindi natin inaasahan at ang hirap tanggapin. Kaya po, nung time na yun, may ginawa po kami ni Miss Jimenez every 2 weeks, tumatawag ako sa kanya kasi napipray po kami. During the process, marami akong nakikitang warnings. Every time, pag may nakikita akong warnings, in-stop ko yung prayers ko. Kasi ayokong tanggapin na kukunin niya yung mama ko. Yung parang sinarado ko yung isip ko na
darating ang time na kukunin at kukunin niya yung mama ko. Pero hindi ko po pinalawakan yung pag-iisip ko na yun pala, pinapaintindi niya sa akin kung bakit. Dahil ako ang sumusuporta sa pamilya, ako ang suporta sa medications niya. At ang hirap po kasi alam po natin lahat na ang sahod sa Singapore is very, very ang liit lang po. Tapos ang medication niya kulang pa yung sahod ko. Mayroon pa akong mga kapatid. 2003, my mom's health deteriorated. Sabi ko, kay Miss Jimenez, Miss, bakit ganito? Nagsiserve ako sa kanya, bakit hindi niya ako bibigay ng hiling ko? All my youth, binigay ko sa kanya. Sabi ko, kasi throughout 13 years old ako hanggang 18, nag-serve ako sa kanya. Ang sabi ni Miss Jimenez sa akin, nung nag-pray ka ba, alam mo ba sa puso mo kung ano yung hinihiling mo sa kanya? Sabi niya, hindi ko masagot kasi hindi ko alam kung ano talaga yung gusto ko o kung matapos na ba yung paghihirap ng mama ko o yung pagod ko sa trabaho. Yung kung hindi ko alam kung both yung hinihiling ko sa kanya na ipapahin niya yung mama ko para matatapos na yung work ng paghihirap ng trabaho ko o matatapos na yung paghihirap ng mama ko sa ordeal niya during the therapy. So, 2003 sabi, dumalaw si Miss Jimenez sa hospital bed ng mama ko and she was very surprised because my mom asked her for a prayer of salvation. Doon galit na galit yung lola ko, bakit si Miss Jimenez ang magpipray sa'yo? We are Catholic. Tatawag tayo ng pare at siya ang magpipray para sa'yo. But my mom insisted that Miss Jimenez would stay and pray for her. Noong time na yun, nung nag-pray si Miss Jimenez sa kanya, tumawag ako dahil tinext ako ng kapatid ko na kailangan kong tumawag. So tumawag ako, si mama yung nakasagot, sabi niya, patawarin mo ako dahil hindi ko na maibibigay kung ano yung dapat kong maibigay. Humihingi siya ng forgiveness sa akin. Tapos narinig ko yung boses ng kapatid ko na humingi kami ng tawad kay mama, which is I did. Tapos pagkatapos humingi ng tawad sa kanya, narinig ko, sinabi niya kay Miss Jimenez na, pray for my Karen. Alam mo na she's a fighter without direction. Hindi ko gusto yung narinig ko. Pinatay ko yung phone, tinext ko si Miss Jimenez. Sabi ko, kung iwan niya ako halfway sa fight na to, gagawa ako at gagawa ng paraan para masave yung mama ko. Hindi na ako hihingi sa kanya. Sabi ko sa kanyang ganon. Si Miss Jimenez sabi niya, let's go. Kasi ikaw ang masihirapan. Ang mga kapatid mo, yung papa mo, nag-surrender na. Isinorender na nila kasi alam nila kung saan mapupunta yung mama mo. Kung ikaw hindi ka bibitaw, mahihirapan at mahihirapan ka. Sabi ko hindi. Naghirap na ako. Ano pa ba? Kulang pa ba? Sabi ko, ako ang nagtrabaho, nagsilbi ako sa kanya, hindi ako nagkulang sa prayers. Bakit ganito? Sabi ko sa kanya. August 30, my mom died. Sinabi ko sa kanya, ito na yung last na magsasabi ko sa'yo. Hindi na ako tatawag sa'yo. Hindi na ako hihiling ng kahit ano. Sinarado ko yung puso ko nung day na namatay yung mama ko. Paano rin akong namatay. Kasi tumalikod ako sa kanya. So ngayon, masasabi ko sa inyo na mali yung ginawa ko. For almost 7 years, hindi ako nag-church. Hindi ako tumawag sa kanya or hindi ako nag-pray. Lahat ng problema dumarating, hindi na natatapos. Pero hindi, ang
ano ko talaga, yung stubborn talaga ako na sabi ko, mananalo rin ako. Kung hindi ako nanalo sa unang laban, ngayon mananalo ako. Sabi ko, hindi ako tatawag sa'yo kahit anong mangyari. Pero hindi po pala ganun. Kasi if you ask something to God or if you ask a favor, you have to study yourself and study God and develop a relationship with Him where you can say, really God, why didn't that work? Para matanong mo siya. Kasi kung wala kang relasyon sa Kanya, hindi niya sasagutin yung prayers mo. Yes. Especially if you don't know the desire of your heart kung bakit ka humiling. Kung ano yung purpose mo, kung bakit mo hiniling sa Kanya yung bagay na yon. Amen. Kasi kung ikaw mismo hindi mo alam kung bakit mo hiniling, si God pa kaya malalaman niya kung ano yung mga hinihiling mo. Alam po natin that God is a God of justice. Hindi niya tayo in-spoil ng mga anak niya. Amen. Kung ano yung mga hinihiling natin, hindi po niya basta-basta ibigay. Kung hindi po natin alam kung ano yung hinihiling po natin, kung ano yung purpose natin, kung bakit natin hinihiling sa Kanya yung bagay na yun. Sometimes it's important for us to access where our life is Hallelujah. and see if it fits us with what we are asking for. Yes. Kasi pag hiling na po tayo ng hiling at hindi po natin alam kung ano yung hinihiling natin, kung ano yung purpose natin, hindi po talaga natin ma-achieve o ibibigay niya sa atin yung hinihiling natin. Sinasabi po dito sa Bible, sa Proverbs 3:13 verse 4, "Blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding, for the gain from her is better than the gain from silver and her profit from gold." Kasi sometimes po tayong mga tao is